Patuloy na itinutulak sa Kamara ang tuluyang pagtanggal sa travel tax. Para sa isang mambabatas, dagdag gastos lamang ito sa mga biyahero at hindi na angkop sa kasalukuyang panahon. Para sa detalye, ihahatid sa atin niya ni Kate Renya. Live. Kate? Nudge mariing iginiit ni House Committee on Tourism Vice Chairperson Hil Acosta na isa ang travel tax sa mga dahilan kung bakit nananatiling mahal ang pagbiyahe sa Pilipinas. Kaya buong suporta niya sa inihaing panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos na tuluyang tanggalin ang travel tax. Ayon kay Tourism Committee Vice Chair at Palawan 3rd District Representative Hil Acosta, nananatili na lamang ang Pilipinas sa mga bansa sa ASEAN ang mayroong travel tax. Dagdag gastos anya ito sa mga biyahero, lokal man o dayuhan. Parang sa lahat ng bansa ho sa ASEAN ngayon, tayo na lang ang may outgoing tax. So, nakakadagdag. Although hindi ito ang dahilan kung bakit mababa ang ating pagpasok ng turismo, definitely one of the causes ito hong travel tax na imposition natin. Taong 1977 pa ipinataw ang travel tax sa ilalim ng Presidential Decree No. 1183. Para kay Acosta, hindi na ito akma sa sitwasyon ngayon. Sa House Bill 7443 na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos, naisipawalang bisa ang travel tax na umaabot sa 2,700 pesos para sa first class at 1,620 pesos naman para sa nasa economy class. Kamakailan, iginiit din ni Majority Leader Sandro Marcos na hindi na nakatutulong ang travel tax sa ekonomiya at nakaapekto pa sa kakayahan ng bansa na makipagsabayan sa ibang bansa sa rehiyon. Binigyang diin ni Acosta na pareho ang binabayarang travel tax ng mayayaman at mahihirap, kaya mabigat ito para sa marami. Sa ngayon, umaabot sa 4 hanggang 5 bilyong piso kada taon ang nakokolekta mula travel tax at hinahati ito ng TIESA, CHED at ng cultural sector. Sa ilalim ng panukala, kukunin na lang mula sa pambansang budget o General Appropriations Act ang pondo ng mga ahensyang ito. Mas maganda nga ho dahil kami, we're willing to put it doon na ho sa General Appropriations Act. Kesa yung budget mo sa tourism infrastructure, nakadepende doon sa dami ng mga aalis. Suportado ng mambabatas ang tuluyang pag-alis sa travel tax dahil sa panahon anya ngayon, madalas para sa trabaho ang pagbiyahe ng maraming Pilipino. But now, sabihin natin, for a 21st century traveling Filipino, yung pag-alis ho sa bansa, not necessarily it's a luxury. Minsan ho, trabaho. Kaya ho dapat, kung ako dito sa mga panukalang ito, I go with total abolition. Tanggalin na natin. Nudge ayon din kay Representative Acosta na nakakaapekto ang travel tax sa mga lokal na turismo, lalo na sa mga probinsya tulad ng Palawan. Kaya mas makakabutian niya na tanggalin na lamang ang travel tax dahil para sa mambabatas, hindi dapat nakadepende sa dami ng umaalis ng bansa ang pondo para sa turismo. Mula rito sa Kamara, para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, 13 sa tanghali ng Congress TV.